Ang paggawaang ito ng candy, proven and tested na noon na may mga violation dahil sa kawalan ng permit at bagsak sa sanidad o kalinisan ng lugar. Wala daw ni isa ang nakagwantes habang nilalagay sa mga supot ang bagong lutong candies. Yung mga naabutan ko na pagre-repack, siyempre may init-init pa rin sila pero tapos na yung niluto nila. Wala silang mga gloves, tapos may mga nangangamot pa sa buhok, tapos diretso doon sa candy. Bukod dito, kapansin-pansin din ang tila hindi nawalis ang paligid na pinagpapatungan ng kaldero na ginagamit sa pagluluto ng mga candy. May mga supot ng basura sa tabi, nilalangaw at parang mamasa-masa pa ang sahig. Makikita rin na ang mga candy halos matapakan na ng mga trabahador. Kuya, di ba kinakain po yan? Yung sahig nila, tiles siya, pero siyempre makalat. Tapos yung mga naabutan ko, may mga naglalakad-lakad pa roon ng mga pusa. Sa itsura po nitong mga candy na nasa aking harapan ngayon, tiyak ko, mahuhumaling yung mga chikiting. Ika nga nila, it comes in different sizes and shape. Meron tong puso, meron parang mga pabilog-bilog dito, at meron din yung paikot-ikot lang doon sa straw. Kung packaging ho ang pag-uusapan, nakabuhol ho siya, oh. Nakabuhol lang siya ng ganyan. Pag natanggal mo itong parang staple, alisin nyo na ho yung plastic. Ayun na ang candy. Amoy icing sa cake. Pero parang may naamoy ho akong sobra ho ang tamis. Sobra ang sugar. Para ho bang ganon? Para makasiguro sa kalidad ng kanilang produkto, bumili si Crystal ng mga candy. Minabuti ng resibo na ipatest ang mga ito sa isang Food and Drug Administration o FDA accredited na testing facility. Lumalabas na mayroong presence ng mga bakterya ang mga candyng aming pinatest. Marami rin kasing factors na nagka-come into play kaya nakakita tayo ng ganong counts pagdating sa lab, no? From yung raw materials and then yung mismong production, kung paano siya hinandle after ng production, logistics, hanggang sa makarating siya sa packaging. Bagamat inisyal pa lang ang mga resulta na ibinigay sa resibo, makikita na malayong-malayo na ang resulta ng candy samples mula sa reference o safe range ng Food and Drug Administration standards. For yeast and molds, after 3-day incubation, actually hindi pa siya tapos kasi up to 5 days, pero may nakita na tayong 70 colony forming units per gram. Ang pasadong range ng sugar confectionaries para sa coliform ay less than 10 colony forming units o CFU per gram. Pero sa initial pa lang na testing ng candy samples, tumuntong na sa 10 CFU per gram ang nakitang coliform. Ang pasadong range naman para sa molds o amag ay less than 10 CFU. Pero ang ating tantalizing candies nasa 70 CFU per gram na. Ibig sabihin, pwede itong makasama sa kalusugan ng mga parokyano ng pagawaan. Talaga nga namang wala kayong kadala-dala, sir, ha? Walang lusot ang may atraso.